Isa na yata sa pinakabagong pinagtutuunan ng atensyon sa ngayon ay ang Pag-asa Island na makikita sa West Philippine Sea dahil bukod sa mga nagsiulputan ng mga armada ng mga sasakyan pandagat ng China ay siya ring pagdating ng ilang mga tropa ng Amerikano sa isa sa pinakaimportanteng isla ng Pilipinas sa Spratly Island. Ipinaliwanag ng Philippine Coast Guard ang namataang kumpulan ng mga Chinese militia at fishing vessels sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea at maya-maya rin ang pagdating ng ilang mga barko ng China Coast Guard at ng kilalang mga saksakan pandagat ng People's Liberation Army Navy. Sa isang pulong balitaan nitong Sabado lamang, sinabi ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na ang malaking bilang ng mga barko ng China na nakaangkla sa isla ay bunsod lamang ng masamang lagay ng panahon. Sa kabila nito, sinabi ng PCG official na nanatili pa rin concern ang pananatili ng presensya ng nasabing mga barko ng China sa loob ng ating territorial waters. Kaugnay nito, sinabi ni Commodore Tariela na sa parte ng PCG at suporta ng Armed Forces of the Philippines ay kanilang china-challenge ang naturang mga Chinese Maritime Militia vessels sa tuwing pumapasok ang mga ito sa territorial sea ng Pag-asa Island at ipinapaalam sa mga Chinese na ito ay parte ng teritoryo ng Pilipinas at wala silang jurisdiction sa naturang mga katubigan at dapat nilang respetuhin ang ating soberanya. Ginawa ng PCG official ang payag kasunod ng ulat na base sa monitoring ni US Maritime Security Expert Ray Powell na tumaas pa sa 83 na mga Chinese militia at fishing vessels ang naispatan nagkukumpulan sa Pag-asa Island noong araw ng Miyerkules, kasama na rito ang ilang Chinese Coast Guard vessels. Subalit, ayon kay Tariela, bumaba na sa 30 ang bilang ng mga sasakyan pandagat ng China sa palibot ng Pag-asa Island nitong umaga ng Sabado. Kaugnay nito, kinontra ng China ang naging payag na ito ni Commodore Tariela dahil hindi ito sa masamang panahon, kundi ipinaglalaban lamang ng kanilang bansa ang kanilang karapatan sa isla na iyon at natural lamang na maglalagay sila ng kanilang mga sasakyang pandagat, gustuin man ng Pilipinas o hindi. Isa pa sa mga dahilan kung bakit binabantayan sa ngayon ng komunistang bansa ng China ang Pag-asa Island o mas kilala sa kanila bilang Zhongyi daw ay dahil na rin sa presensya ng ilang mga tauhan at tropa ng mga Amerikano. Kinumpirma mismo ito ng Chinese Intelligence Agency na hindi lamang mga tropa ng Amerikano ang namataan nila sa Pag-asa Island, kundi maging ang mga makabagong gamit nito na kayang magpabagsak ng ilang mga fighter jets at magpalubog ng mga barkong padigma ng bansang China. Kasinungalingan di umano ang ginagawa ng Pilipinas tungkol sa mga naging pahayag nito sa Zhongyi Island ayon sa kanilang tagapagsalita na si Mao Ning. Wala di umanong karapatan ng Pilipinas na magtago at mag-imbak ng mga gamit militar sa kanilang inangking isla at bilang paggalang sa tunay na nagmamay-ari ng Zhongyi o Pag-asa Island, dapat di umanong ipaalam sa China ang bawat galaw na nangyayari sa nasabing isla. Kabilang narito ang pagpapadala ng mga construction material sa Pag-asa, pagpapagawa ng mga estruktura at pagpapahintulot sa mga Amerikano na gamitin ang Zhongyi para sa mga humanitarian mission nito sa mga Pilipinong pansamantalang naninirahan sa Pag-asa Island.